Gamitin mo yung mic o baka iba ang... San Miguel, Bulacan. Okay, San Miguel, Bulacan. Oo, medyo malapit. Anong mga sinasaka mo? Palay po, tsaka gulay. Nakapagtanim kayo ngayong taon ng palay? Apo, nakaani na po. Nakaani. Marami naman. Magandang naani. Malungkot na ani po. Bakit? Konti lang po yung inaani, tapos mura pa. Bakit konti yung naani? Na peste, inulan, Nabaha kami kasi po sa amin. nabaha. Nakita nyo, di ba? Yung baha talaga, hindi lang transportasyon ang pinepeste. Apektado lahat. Pananim, pagkain ng mga Pilipino, kalusugan, buhay. Diba? Doon, ganun kalayo ang narating nitong usapin ng baha talaga sa Pilipinas. Hindi siya yung typical na dahil sa flood control na yan, mataas yung tubig sa kalsada, nababasa yung mga paa natin. Hindi. Ang layo ng narating ng katiwalian sa flood control na yan. Magmula nung ikaw yung nagsaka, ano na napundar mo sa buhay mo? Sa ngayon po, yung pag-aaral lang po ng mga anak ko. Ilan ang anak mo? 3 po. 3. Lahat sila na pag-aaral mo pa rin lahat? Yung 2 na lang po, yung panganay po na-stop. Na huminto siya nung college o nung high school? College po. College na? Nakapag-college na siya? Nakapag-college na po. Anong kurso niya? Criminology po. Anong year na sana? Fourth year na po sana ngayon Sayang. pagpasok. Hindi na natapos yung 4th year? Hindi po. Dahil wala nang perang pang-enroll? Ala na po. Saan yan? Sa Pampanga? Sa San Miguel Bulacan. po. Sa Bulacan? Opo. Oh, walang tumulong sa inyong politiko dyan? Magbigay ba lang ng scholarship? 1 taon na lang di ba? Hindi naman po kami lumalapit kasi. Nakakalungkot. Gano'ng kalungkot para sa isang tatay na hindi niya napapagtapos ang pag-aaral ng anak niya? Malungkot po kasi po wala naman po kami kayang ibigay sa kanila kundi yun lang sana edukasyon lang sana. Kaya lang di pa ho na nagkukulang pa po kami dahil sa pinansyal. Ano pong nakikita niyo sa kinabukasan niyo, tatay? Bilang isang magsasaka sa Pilipinas, anong nakikita mo pa sa kinabukasan? Nakikita ko sa kaya kinabukasan wala pa ho akong masabi tungkol dyan. Nananahimik na lang po ako. Hindi, ikaw, yung buhay mo, yung kinabukasan ng buhay mo, ng pamilya mo, sa palagay mo, anong mangyayari sa inyo bukas? Anong inaasahan mo bukas? Sa susunod na buwan? Sa susunod na taon? Anong nakikita? Sa palagay mo ba, maganda na ang kinabukasan mo bukas? Hindi pa po siguro. Nakikita mo ba siyang mangyayari ng malapit na? Pwedeng mangyari po, pwedeng hindi pa rin po. Bilang isang tatay na magsasaka, hindi ka kinakabahan para sa bukas? Kinakabahan, yun nga po kinakatakot ko. Dahil baka po isang araw, dumating po sa punto na hindi ko na rin po mapag-aral talaga yung mga anak ko dahil sa kahirapan. Kamusta yung asawa mo? Si Mrs. Ayun po. Pinilit ko lang po sa mama. Nasaan yung misis mo? Ayun po. Hi! Alika, sama ka dito. Kwentuhan tayo. Ganda ng ngiti niya, di ba? Ito lang talaga kahanga-hanga sa mga Pilipino, di ba? Yung hirap to sa buhay, pero yung ngiti, ang ganda-ganda ng ngiti, nakaka-inspire. Parang minsan magigilty ka na parang, yun lang yung problema ko kanina, pero buwisit na buwisit ako. Mas mabigat yung problema nito, pero nakangiti, di ba? Parang naiinggit ka na. Sana ganun din ako katapang, ganun ako kalakas, di ba? So, nanay, ano pong trabaho po ninyo? Ang asawa niyo ay magsasaka, kayo naman po ay? Kasambahay po. Kasambay. Ano pong pangalan niyo? Neni po. Lenny. Nene. Nene. Opo. Okay, Nene. Saan po kayo namamasukan? Doon po sa financer po namin. Sa Bulacan din. Opo. So, habang ikaw ay nangangasambahay, nakakauwi ka sa bahay niyo? Opo, gabi-gabi. Hindi kayong stay-in dun sa Hindi amo? po, kasi po kawawa po yung mga anak ko. Walang mag-aasikaso. Oo, walang pero naaasikaso mo na sila gabi na? Opo, uwi na po ako ng 9. Opo. Mag-asawa, isang magsasaka, isang kasambahay. Kamusta ang kinabukasan niyo? Sabi niya kasi natatakot siya. Yun ang ikinatatakot niya. Totoo po yun. Kasi po, kung kami lang pong mag-asawa, 3 ang anak namin nag-aaral.
baka hindi po namin magampanan. Kasi po, sa pagbubukid po, walang permanente eh. Kasi po, laging lugi. Sa katulad ko naman po na kasambahay, siyempre po, ang katawan po natin, hindi mo masasabi na pwede kang habang buhay pong magtatrabaho. At kikilos. Opo. Kaya po, talagang nakakatakot po. Pero para sa mga anak po namin, 3, lumalaban po kami ng patas. Yung wala po kaming na nilolokong tao, basta po kami magtatrabaho, ikakain, para sa mga anak po namin. Kung may hihilingin ka sa tadhana, anong hihilingin mo? Ay, yung mapagtapos ko po yung mga anak ko. Kasi po, yun lang ang kaya namin ibigay sa kanila. Yun lang ang kaya namin ipamahana sa kanila. Kasi po kami, asawa ko po, hindi po ito nag-aral. Pero para makapagtapos yung mag-anak mo, mga anak ninyo, anong kailangang mangyari sa buhay nyo? Kailangan po naming magsumikap sa buhay para po kahit papaano po Nagsusumikap mapagtulungan. naman kayo, di ba? Opo, yung mas magsumikap pa po talaga para yung magtulong po kami mag-asawa. At kailangan nyo magkaroon ng katulong din. Opo. Kasi itong mga Pilipinong ito, silang dalawa, yung dalawang mukha ng Pilipino na masisipag. Nagsusumikap. Gumagawa ng paraan para itaguyod yung pamilya nila. Di ba? Pero hirap pa din. Kaya kailangan silang tulungan. Diba? Kailangan yung tulungan. Kailangan may tumulong na maiayos ang sitwasyon ng inyong mga buhay. Kailangan may tumulong sa lupang sinasakahan mo. Kailangan may tumulong sa irigasyon. Opo. Diba? Kailangan may magbigay ng mga proyekto para mapaayos ang sitwasyon at kondisyon ng mga magsasaka. Kailangan may magbigay sa kanila ng tulong para magkaroon sila ng pera para meron silang puhunan. Diba? Kailangan may tumulong sa kanila para maibenta nila sa tamang halaga ang kanilang mga inaning pananim. Ang mga kasambahay, kailangan may tumulong sa kanila para magkaroon ng mga batas na magpoprotekta sa kanilang mga karapatan. Kailangan may tumulong sa kanila para magkaroon sila ng katuwang para matapos ang edukasyon ng kanilang mga anak. Dahil kung sila lang, napakasisipag nyo, lumalaban kayo ng patas, pero hindi sapat yun. Kailangan tulungan sila ng mga nakatakdang tumulong sa kanila. Tama. Kailangan natin hingin yun eh. Kailangan natin hingin sa mga tamang tao yung tulong. Kailangan ibigay nyo yun sa kanila. Kailangan idikta natin yun sa kanila. Kasi hindi magiging posible ang pagkamit ng mga pangarap nyo sa oras na to kung sisipagan mo lang. Kasi kahit sipagan mo, Kulang pa rin. kung mababaha ang pananim mo, anong mangyayari sa sipag mo? Kahit sipagan mo, kung walang halaga yung ani mo dahil mas mababa ang benta nun dun sa kalaban mo, walang mangyayari sa sipag nyo. Kaya kailangan maprotektahan ang mga uri ng Pilipinong ito.